Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ni Chen Fan na ayos lang yun, ang 6 na buwan ay sapat na. Idinagdag sa kanyang isip na dahil natitiyak niyang sa loob ng 6 na buwan na ito ay maaabot niya na ang Connate Realm, ano naman daw ba ang magagawa sa kanya ng mga nilalang na nagmula sa isang hamak lang na isolated realm. At sinabi niya kay Master Jing na ang digmaang ito ay hindi na maiiwasan, ganun pa man ang mga Earth-level deities na ito ng Khonshu Realm ay kailangan munang dumaan sa kanya bago mag-amok sa paraan na gusto nila sa China. So dagdag pa ni Chen Fan kay Master Jing, narito raw ba ang mga ito para sa ruins? O Senior Chen, tugon naman ni Master Jing. Narinig daw nilang ang Sword Palace ng Mount Shu ay matatagpuan sa kalaliman ng Qingcheng Mountain Ranges, at naroon din daw ang manual ng Sword Art of 9 Abandonments ng 9 Abandonments Master, kaya kung makukuha nila ito, madidagdagan na ng Divine Sect ang Khonshu Realm. Master of Abandonments, patanong na sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip. Sword Art of 9 Abandonments. Napasabi si Master Zai sa kanyang isip na hindi raw ba't iyon ay ang sword art ng Exalted Cultivator na nahanap nila doon sa Mount Shu noon, na basta-basta lang na ibinigay sa kanya ni Sect Master Chen na para bang ito ay isang useless na cultivation art para rito. Tama yun, sabat ni Chen Yezo, ang rason kung bakit wala nang lumalagpas pa sa realm ng Earth-level deity ay dahil sa patuloy na pagbabago ng mundo, hindi lang sa mortal world na ito kundi pati na rin sa kanilang Khonshu Realm. Ang spiritual chi ay unti-unti nang naglalaho, at ang pangalawang rason ay dahil sa panahong ito, lakang na sila pagdating sa mga cultivation arts. Kahit na ang Sect Master ng Azure Sect na siyang pinakamakapangyarihan sa Khonshu Realm ngayon ay na-stuck sa Earth-level deity stage sa loob ng napakahabang panahon, at walang kahit na kaunting clue kung papaano makaka-breakthrough sa kanyang bottleneck. Hasambit naman ni Chen Fan, lumalabas na mukhang na-overestimate niya raw ang Khonshu Realm ng mga ito. Ang mga ito pala ay hindi tunay na mga cultivators. Mukhang siniwerte lang daw pala ang mga ito na makaklaim ng heritage ng isang powerful na cultivator noon. Idinagdag ni Chen Fan na ngunit since ang Sword Palace na sinasabi ng mga ito ay tirahan ng isang Earth-level deity, pumasok na raw sila sa loob at tingnan ito, ngunit sinabi lang ni Chen Yezo na ang Sword Palace ay napapalibutan ng mga array, na ma-open lang in a few days. Yun ay kung nang biglang nagbigay ng command si Chen Fan, puwersahang binuksan ang portal na siyang labis na ikinagulat ni Chen Yezo, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na sumunod ang mga ito sa kanya, at iyon na nga ang ginawa nila. Sinabi ni Master Jing na ang alam niya ay ang top sect ng Khonshu Realm na Yuntian Palace ay matatagpuan din sa itaas ng mga ulap. Right, tugon naman ni Chen Yezo, ang Yuntian Palace daw ay talagang itinayo sa itaas ng mga ulap gamit ang mga special stones, at ito ay pinamamahayan ng hindi mabilang na mga arena, siyang naging dahilan upang ito ay maging isang enormous at magnificent na Dharma Artifact Palace, at ilang sandali pa ay narating na nila ang gate ng Sword Palace ng Mount Shu kung saan bumungad sa harap nila ang isang dambuhalang sword array. Sinabi ni Chen Yezo na narinig niya rong ang 9 Abandonments Old Master ay nag-set up ng napakalaking array na binubuo ng 79 na flying sword sa loob, at kung mayroong pumasok ng puwersahan ang sword array ay maa-activate. Ito ay mayroong kapangyarihang sapat upang mapatay ang isang Earth-level deity. Tanging isang sword cultivator lang na mayroong kakayahang mag-communicate sa array na ito gamit ang sword intent ang maaaring makapasok sa loob, ngunit aabutin pa rin ito ng at least 7 linggo bago tuluyang makapasok sa Sword Palace. Talaga ba, tugon ni Chen Fan, kung ganun hayaan daw siya nitong sumubok, na siyang nagpatahimik kay Chen Yezo. Fine, sambit niya sa kanyang isip, kung talagang magpupumilit ito, makikita nito ang tunay na kapangyarihan ng isang top overlord. Lumapit si Chen Fan sa sword array, nag-react ang ibang mga flying swords lumipad patungo sa kanya, ngunit ninalify lang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay, nang biglang umangat na ang lahat ng mga flying swords na siyang ikinagulantang ni Chen Yezo. Kailangan daw nilang umatras, ngunit sinabi lang ni Master Zai na ito ay ang Starry Sword Array. Oo, tugon naman ni Chen Yezo, talagang ito raw ay ang Starry Sword Array na nagha-harness ng kapangyarihan ng Earth at mga bituin. Narinig niya rong marami ng napatay na mga Earth-level deity ang Sword Palace sa pamamagitan ng Sword Array na ito, ngunit sinabi lang ni Master Zai na oo, talaga rong makapangyarihan ang Sword Array na ito,
ganun pa man ito ay baliwala sa mga mata ng kanyang master. Hasambit ni Chen Yezo sa kanyang isip mukhang ang mga disciples daw pala ni Chen Bixuan ay kagaya rin ito mayabang. Kahit nga raw ang sect master ng Azure Mystic Sect ay hindi nilo-look down ang sword array ng 9 Abandonments Master. Nagsimula ng sumugod patungo kay Chen Fan ang mga flying swords. Nag-alala si Chen Yezo ano raw ba kaya ang mangyayari sa restraint na nasa kanyang katawan kapag ka namatay si Chen Bixuan. Ngunit sinanggalang ni Chen Fan ang mga flying swords gamit ang first form ng Apex Martial Arts. Nagbigay ng command sa sword array, mag-cast daw ito sa kanya ng Eternal Life. Nag-cast ng matinding spiritual energy ang sword array patungo kay Chen Fan, sa wakas na kumpleto niya na raw ang kanyang Azure Emperor Longevity Body. Sinabi ni Chen Fan sa kanyang isip na nahihirapan siyang stabilize ang kanyang Azure Jade Body pagkatapos ng ginawa niyang cultivation kailan lang, ngunit sa tulong ng array na ito nagawa niya itong ma-stabilize ng walang kahirap-hirap. Sumugod na ang lahat ng mga flying swords patungo kay Chen Fan, nag-cast ng fist technique, nagpakawala, nagkaroon ng pagsabog, nagawa niyang mabasag ang Starry Sword Array sa pamamagitan lang ng isang suntok na siyang ikinabigla ni Chen Yezo. Paano ito naging posible? Sambit niya, sinabi ni Shu na sinabi niya na, ang kapangyarihan ng kanyang master ay hindi isang bagay na maiintindihan nito. Idinagdag ni Chen Yezo na ang Starry Sword Array ay terrifying. Ito ay mayroong kapangyarihang sapat upang ma-eliminate ang isang ancient immortal. Ito ay hindi kasing simple ng iniisip nito. Nag-activate uli ang mga flying swords, lumipad, nag-merge, naging isang malaking flying sword. Ito ay ang tinatawag na Thunder Tribulation Strike, ang tunay na kapangyarihan ng Starry Sword Array. Walang sino mang nakakasurvive. Sumugod patungo kay Chen Fan, ngunit ni-retrieve niya lang ito hinigup gamit ang kanyang special sword. Makikita ang reaksyon ni Chen Yezo. Si sambit ni Master Zai, sinabi niya na, ang Starry Sword Array na ito ay piece of cake lang para sa kanyang master. Tumingin si Chen Yezo kay Chen Fan, nagsabing na-capture nito ng ganun-ganun lang ang buong Starry Sword Array. Paano niya raw iyon nagawa? Sumagot si Chen Fan na ang Starry Sword Array na ito ay walang owner, kaya napakadali lang ito na kontrolin para sa isang individual na kasing makapangyarihan niya. Tumuloy na raw sila. Hasambit ni Chen Yezo sa kanyang isip, ang lalaking ito ay naglalakad-lakad lang dito sa Sword Palace na para bang sarili niya itong bakuran. Hindi raw ba kaya na ito ay descendant ng Old Master of 9 Abandonments? At ilang sandali pa ay narating nila ang isang partikular na silid. Sinabi ni Chen Yezo na malamang ito na raw yung lugar kung saan nagko-cultivate ang Old Master of 9 Abandonments at iba pang mga masters ng Sword Palace. Be careful, dagdag naman ni Master Zai, tiyak na mayroon dong kung anong uri ng protection array dito at natuon ang mga mata nila sa Heaven Sword Talisman na nasa pinto. Sinabi ni Chen Yezo na inilagay ng Old Master ang kanyang sword shi sa loob ng talisman na ito, kaya ito ay sasabog kapag hinawakan ng iba. So ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Master Zai. Maaari ba silang tumuloy ng hindi nahahawakan ang talisman na ito? Sumagot si Chen Yezo na iyon ay imposible dahil ang cultivation room daw ng isang sect master ay kadalasang nagle-lead patungo sa most secret area. Kailangang may alam kang kung anong uri ng secret art upang makapasok sa isang secret area na tulad nun o nito. Ganun pa man ang hindi inaasahan ni Chen Yezo, casual lang na tinanggal ni Chen Fan ang talisman at inilagay sa special gourd at makikita ang kanyang reaksyon. Master, sambit ni Master Zai, talaga raw bang pinunit lang nito ng ganun ang talisman na parang wala lang? Of course, tugon ni Chen Fan, ito raw ay isa lamang maliit na piraso ng papel. Hasambit naman ni Chen Yezo sa kanyang isip, perhaps ang taong ito raw ay hindi lamang descendants ng Old Master of 9 Abandonments kundi successor din mismo ng Old Master na nakatadhanang mag-inherit sa Sword Palace. Pagpasok nila sa loob ay bumungad sa harap nila ang ilang mga sword artifact, at iba pang iba't ibang uri ng mga treasures na siyang nagpamangha sa mga kasama ni Chen Fan. Tumingin si Chen Fan sa mga espada, ang mga ito raw ay mga half-completed swords lang. Kung gusto mong makagawa ng isang tunay na superior grade spirit artifact, kailangan mo ng 12 taon sa pag-forge sa mga ito. Inutusan niya si Master Zai na lumapit at pumili ng espada. Umano'y ang devotion ay ang pinakamahalagang bagay sa pag-abot sa perfection ng Way of the Sword.
Maging maingat ito sa pagpili ng kanyang flying sword bago nito maabot ang Connate Spirit Realm, then mag-stick na sa espadang pinili nito dahil ang ibang natitira ay ibibigay niya kay Kuroki at sa iba pa. Yes Master, tugon ni Master Zai at pumili na. Ano sambit naman ni Chen Yezu sa kanyang isip, kailangan mo lang ng isang weapon. Sinabi niya ito matapos niyang sirain ang espada ng isang sword immortal. Well, maaaring ang taong ito raw ay mayabang, ngunit talagang marami itong nalalaman pagdating sa cultivation. Nabaling naman ang atensyon ni Chen Fan sa mga manuals, pinulot ang isa, binasa, nagulat sa kanyang nakita. Lumalabas na 130 taon pa lang daw pala ang nakalipas magmula nung mag-break out ang digmaan sa pagitan ng mga deities, at ganoon din ang invasion ng mga alien beings. Ayon sa account ng isang Earth-level deity, lumaban sila hanggang sa kanilang huling hininga. Tanging siya na lang ang natira sa Mount Shu. Ang iba ay nagkandamatay na, kaya wala na siyang ibang choice kundi ang sundin ang Path of Heaven, at maghanap ng bagong planeta upang mag-establish ng bagong sect. Tinanong ni Chen Fan si Chen Yezo kung may alam ba ito patungkol sa Path of Heaven. Ano ang ibig sabihin ng nandito sa libro na maghanap ng bagong planeta upang mag-establish ng bagong sect? Ha, Path of Heaven, patanong na sambit ni Chen Yezo. Wala pa raw siyang naririnig patungkol dito. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, after all si Chen Yezu raw ay isa lamang disciple. Sa tingin niya tanging mga senior sect members lang ng Kunshu Realm ang may alam patungkol sa ganitong uri ng great secret. Kaya sinabi niya kay Chen Yezo na kung wala itong alam patungkol dito, pupunta na lang siya ng Kunshu Realm upang personal na magtanong sa ilang mga senior members ng ilang mga sect. Teka lang, sambit ni Chen Yezo, hindi raw ba nito kukunin ang Sword of Nine Abandonments? Ito ay isang immortal art, hindi mabilang na mga sekta ng Kunshu Realm ang nangangarap na mahanap ang art na ito. Ha, Sword of Nine Abandonments, patanong na sambit ni Chen Fan sabay hagi sa manual patungo kay Master Zai. Heto, kunin niya raw ito, mayroong ilang mga extra techniques na nakapaloob dito. Kung gagamitin niya ito sa kasalukuyang teknik na mayroon siya, ito ay sapat na upang maabot nito ang Golden Core Realm. Salamat Master, agad namang tugon ni Master Zai at idinagdag sa kanyang isip na alam niya rong ang Sword of Nine Abandonments ay baliwala sa mga mata ni Master Chen. Gusto niyang pagsilbihan ng maigi ang Baekhyong sect at matuto ng mga pinakamalalakas na mga art mula mismo kay Master Chen. Ano sambit ni Chen Yezo kay Chen Fan? Binigay nito ang Sword of Nine Abandonments sa isang hamak lang na servant. Ngunit sumagot si Chen Fan na si Zai Yan ay ang guardian ng Baekhyong sect, magpakita ito ng respect. Hindi makapaniwala rito si Chen Yezo, napasabi sa kanyang isip na ang kanilang ancestral master ay hinding-hindi magbibigay ng ganitong immortal art sa kanya kahit na itinuturing na siya nito bilang anak, malamang nagpapanggap lang daw ang Chen Baekshu na ito. Ilang sandali pa ay narating nila ang isang monument na nag-iimit ng napakatinding spiritual energy. Lumapit si Chen Fan. Napatanong si Chen Yezo kung ano na naman daw ba kaya ang gagawin nito sa pagkakataong ito. Inilapat ni Chen Fan ang kanyang daliri sa cover ng manual, nagsabing palaging mayroong core na ginagamit sa pagkontrol sa buong array. Inactivate, naglabas ng isa pang flying sword, of course ang Sword Palace daw ay hindi exception doon. Ang librong ito ay isang uri ng chronicle. Bakit naman daw ilalagay sa forbidden area ang isang simpleng chronicle katabi ng mga cultivation art? Kung tama ang hula niya, ang isang golden cultivator na gustong mag-breakthrough sa space na ito ay kailangang gumamit ng either void dimension crystal, o kaya naman manghiram ng energy mula sa kung saan. Sa nakikita niya, ang tanging bagay lang na maaaring posibleng mag-sustain sa portal na ito sa loob ng napakahabang panahon, ay ang kapangyarihan mismo ng Earth, o bukod dun wala na rong ibang paraan upang ito ay maging posible. Makikita ang reaksyon ni Master Zai, ito raw ay, hindi raw ba kaya na ang portal na ito ay maglilid sa trove treasure ng Sword Palace ng Mount Shu, treasure trove ng isang ancient sect. Dagdag naman ni Chen Yezo sa kanyang isip, gaano karaming treasures daw ba kaya ang nilalaman nito, once na ma-uncover tiyak na ito ay sapat na upang mayanig ang buong mundo. At sinabi ni Chen Fan na tumuloy na sila. Kaya pumasok na nga sila sa portal. Hasambit ni Master Jing, talaga raw palang maraming mga weapons dito, medicinal tools at iba pa. Hasambit naman ni Chen Yezo, ang mga iyon daw ay mga celestial stones, grabe napakarami. Malamang ito raw ay aabot ng mahigit sa 10,000.
correct tugon naman ni Chen Fan, ito raw ay ang best part sa lugar na ito at magmula ngayon ay isasarado niya raw muna ang palace, kailangan niyang mag-cultivate at iyon na nga ang ginawa ni Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na magli-5 taon na mula nung siya ay ma-reborn, sa ngayon sa wakas maaari na siyang makapag-splurge ng kahit na kaunti. Mayroon na siyang total na 70,000 celestial stones, sa wakas makakagamit na siya ng tunay na skill. Nag-concentrate siya namili mula sa hindi mabilang na mga cultivation manuals, at nakapag-decide na i-cultivate ang 12th Heavenly Merit Map Set. Ito ay nagtataglay ng Transcendent Heavenly Power, probably sa ngayon ang maaari niya lang daw na matutunan ay ang unang bahagi at makalipas ang 1 buwan, lumipat ang eksena sa labas ng portal ng Sword Palace. Makikita sa labas ang mga nilalang na ito, sinabi ng mga taong nasa labas din na ang Blood Clan ay na-reborn na. Ano narito raw ba ang mga ito upang humingi ng kapatawaran kay Chen Baixuan? Si Chen Baixuan ay ang protector ng sangkatauhan sa planetang ito. Makalipas ang ilang araw sa loob ng palace ay sinabi ni Master Zai na matagal nang naghihintay sa labas ang Blood Clan. Siya nga pala ang Blood Clan na ito ay ang Vampire Clan na nakalaban ni Chen Fan nung nakaraan. Idinagdag na kung hindi pa lalabas ang kanilang master mula sa cultivation seclusion nito, sino raw ba ang nakakaalam kung maghihintay lang ang mga iyon sa labas nang biglang bumukas ang pinto ng silid kung saan nagko-cultivate si Chen Fan lumabas, nagtanong kung ano ang tinatayo-tayo ng mga ito rito. Master bungad naman ni Master Zai, naging successful daw ba ang cultivation nito? Not yet, tugon naman ni Chen Fan. Na-miscalculate niya raw nung siya ay naghahanda sa realm na yon, walang sapat na celestial stones para sa skill na gusto niyang i-cultivate kaya ngayon kailangan niya pang maghanap ng dagdag na mga resources. Master saad ni Master Zai, ang Blood Clan daw ay muli nang na-reborn, ang mga ito ay nasa paanan ng Mount Qincheng, gustong bumisita ng mga ito ng formal, upang i-discuss ang mga bagay-bagay patungkol sa Khonshu Realm. Hatugon naman ni Chen Fan, so ang Blood Clan daw pala ay na-reborn at naghihintay sa labas, habang sa labas naman ay inulan ng mga tanong si Kuroki mula sa mga members ng Blood Clan. Ano, lalabas daw ba si Chen Baixuan? Hindi raw ba kaya na natakot na ito ng husto? Ang Blood Sect ay hindi pumunta rito upang mag-apologize, nandito lang sila upang makipag-usap patungkol sa Khonshu Realm. Kung hindi pa raw lalabas si Chen Baixuan mula sa seclusion cultivation nito gagamit na sila ng puwersa upang makapasok, ito ay ridiculous. Sambit naman ng iba, maaari naman daw silang mag-break in at palabasin na lang ng sapilitan si Chen Baixuan, gaano pa raw ba katagal nitong binabalak na mag-cultivate. Ito raw ay isang napakalaking bagay na kasalalay ang life and death ng humanity. Isa pa, si Chen Baixuan ang nagsimula ng lahat ng ito. Tapos ngayon anong binabalak nito? Manunood lang daw ba ito sa gilid? Sumagot si Kuroki na ang kanyang master ay nagko-cultivate, at wala na silang pake kung kailan man ito matatapos. Hasambit ng isa, kung ganun wag daw silang sisihin ito kung puwersahan silang papasok sa Sword Palace. How dare you? Sambit ni Kuroki sabay angat sa kanyang espada, nang biglang lumabas na si Chen Fan. Your Excellency Chen Baixuan, agad na bungad ng isa, siya raw ay ang patriarch ng Reinhardt von Kamalika ng Blood Clan, nandito raw siya upang makipag-usap. Ngunit tumitig lang si Chen Fan, nagkatitigan ng dalawa. Your Excellency, dagdag ng patriarch, ang great enemy raw nila na mga taga-Khonshu ay pupunta rito sa Earth, siya at ito ay parehong mga nilalang ng Earth, kaya para sa kapakanan ng sangkatauhan at mga living beings na narito sa Earth, kailangan daw nitong mag-sacrifice. Kung papayag ito na isuko ang sarili niya sa mga immortals ng Khonshu Realm, ipinapangako niya rong protektahan niya ang Baekhyun sect hanggang sa dulo ng walang hanggan. O at paano naman kung tumanggi ako? Tanong ni Chen Fan. Kung ganun, tugon ng patriarch, siya raw mismo ang huhuli rito. Ibibigay niya ito ng personal sa mga immortals ng Khonshu Realm para sa kapakanan ng sangkatauhan at lahat ng iba pang mga nilalang, gagawin nila ang kahit na anong paraan. Ngunit tinuwanan lang ito ni Chen Fan. Ito raw ay napaka-ironic, paano mangyayari yun? Ito ay nagmula sa Blood Clan, at ang tingin ng Blood Clan sa mga tao ay mga pagkain lang. Haha, ito raw ay ang unang pagkakataon na makita niyang nag-aalala ang mga ito patungkol sa kapakanan ng sangkatauhan. Ngunit sumagot lang ang patriarch na kailangan na nitong mag-decide, ito ay life and death situation, habang sa kanyang isip ay pinagnanasaan niya si Chen Fan.
Ito raw ay mayroong napaka-fresh at napakasarap na amoy, so ganito raw pala ang dugo ng isang Earth Immortal. Gagawin niya raw ang lahat upang matikman lang ang dugo nito dahil sa pamamagitan nito, maaari niya nang maabot ang next level of cultivation. Lumapit ang isang Westerner na babae Chen Baixuan. Sir, sambit nito bilang kapwa nito tao, ito na raw ang tamang pagkakataon upang mag-set ito ng halimbawa, ngunit binigyan lang ito ng isang slash ni Chen Fan na wala ng ulo. Makikita ang reaksyon ng matanda Mr. Chen Baixuan na iinis na saad niya, hasambit naman ng Patriarch sa kanyang isip ang isang transcendent superpower daw na tulad ni Chen Baixuan ay hinding-hindi isasakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng nakararami, ngunit ang mga stupid daw na mga Western politicians na ito ay nag-aakalang gagawin iyon ni Chen Baixuan. Sinabi ni Chen Fan na kung magsasalita pa ito ng isang kataga, hindi lang sa papatayin niya ang buong pamilya nito, wawasakin niya rin ang kanilang government mula sa pinakailalim pati na ang lahat ng kanilang mga court officers. Ano raw ba sa tingin nito? Nagulantang ang matanda sa kanyang mga narinig. Chen Baixuan sambit ng Patriarch since ito raw ay tumangging mag-take ng initiative at i-sacrifice ang kanyang sarili, puwersahan niya itong dadalhin doon sa Khonshu Realm upang makatanggap ng kaparusahan. Agad na nag-cast ng skill si Chen Fan. Sumugod ang Patriarch, dahil sambit niya napasabi sa kanyang isip na marahil si Ye Qingkang ay baliwala kumpara rito, ngunit magagawa raw ba nitong ma-perceive ang true power ng isang tunay na immortal? Umatake ang Patriarch ngunit sinalo lang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay. Umatras, napamura. Napatingin sa kanyang bali-baling mga daliri. Ito raw ay hindi nagmi-make sense. Paanong naging posibleng ganito kalakas ang katawan ng isang hamak lang na mortal? Nag-cast ng healing spell Chen Baixuan. Sambit niya lumalabas na mukhang na-underestimate niya raw pala ito. Ganun pa man ito ay nangangahulugan lang na kapag ka nainom niya ang dugo nito, ang odds na siya ay maging isang blood god ay mataas, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kapag ka nahuli niya ito, magkakaroon na siya ng kapangyarihang sapat upang lamunin ang mismong kalangitan. Nag-perform ng kung anong uri ng spell ang Patriarch. Agad na sumugod, hasambit naman ni Chen Fan ito raw ay isa lamang uri ng illusion magic, babasagan niya raw ito sabay pakawala ng fist art na siyang nagpatilapon pabalik sa Patriarch, pasigaw na napatanong kung paano nito na-sin through ang kanyang 1000 blood clones technique. Tuluyan nang nawala ang mga illusion niyang mga clone. Sumagot si Chen Fan na ito ay napaka-naive, hinding-hindi nito maiintindihan. Agad na nag-blink patungo sa itaas ng Blood Patriarch. Tatadyakan napasigaw ang Patriarch ng hindi, tinamaan sa dibdib, bumagsak na parang bulalakaw. Nagkaroon ng pagsabog. Ano sambit ng mga tao? Ang oldest monster ng Blood Clan na nabuhay na sa loob ng mahigit 1,000 taon ay namatay sa isang atake lang ni Chen Baixuan, ngunit sinabi ng iba na iyon ay hindi maaari. Ang Blood Clan daw ang pinag-uusapan nila rito. Nang biglang nag-burst ang matinding spiritual energy patungo sa kalangitan, napasabi si Juke na ang Blood Clan ngayon ay magpapakita na sa kanilang tunay na kapangyarihan. Ang araw ay magiging gabi, gagalaw ang mga bituin, at ang Blood Clan ay mare-reborn. Mula sa matinding burst ng spiritual energy ay lumabas ang Patriarch na ngayoy taglay na ang napaka-intimidating na anyo. Chen Baixuan sambit niya na gawa nitong mapuwersa siyang ilabas ang kanyang true form. Lumalabas na ang Patriarch pala na ito ay ang sharing ancient vampire na nabanggit sa nagdaang mga chapters. Idinagdag ng nilalang na hahablutin niya ang puso ni Chen Baixuan inumin ang sariwa nitong dugo, ang katawan nito'y gagawin niyang mas magandang specimen. Agad na lumuhad si Juke, nagbigay galang, tinawag na Great One ang nilalang. Ito raw ay ang kanilang blood ancestor na nagtataglay ng lubos na kapangyarihan. O God, sambit ng isa sa kanyang pagkagulantang isang demon. Ito raw ay isang tunay na demon. Nang biglang nag-cast ng spell ang blood ancestor, puwersahang kinuha mula sa kanyang katawan ang kanyang mga dugo. Hasambit ni Kuroki, so ito ay ang head ng Blood Clan. Pinipilit pa nito kanina ang kanilang sect master na mag-sacrifice para kuno sa kapakanan ng sangkatauhan, ngunit ito pala ay isang demon. Chen Baixuan, sigaw ng blood ancestor, hindi pa raw ito nakapasok sa realm na ito noon. Sa araw na ito ay matututunan nito ang power at terror sa mundong ito. Ngunit ngumisi lang si Chen Fan, nagsabing perfect, ito raw ay isang pure-blooded dark blood, ang eksaktong kailangan niya.
Nagdulot ng pagsabog sa himpapawid ang Blood Ancestor, nagsabing sa form na ito effortless lang para sa kanya na hatiin ang kalangitan gamit lang ang isang kamay, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ipapakita niya ritong ang realm na mayroon ito ngayon, ang power na mayroon ito ay baliwala para sa kanya, sabay pakawalan ng Thunder Strike. Naputol ang kaliwang braso ng Blood Ancestor, damyu sigaw niya agad na sumugod. Nagcast ng isang curse spell, ito raw ay ang Great Ancestor's Curse. Kapag ka nagawa itong ma-withstand ni Chen Baixuan, magre-retreat siya. Isang hamak lang na langgam sambit ni Chen Fan, sabay pigil sa curse gamit lang ang dalawang daliri. Hinablot, tinanggal ang natitirang braso ng Blood Ancestor, napasigaw ng hindi. Napasabi sa kanyang isip na ang kaharap niyang ito ay isang halimaw, isang tunay na halimaw, kailangan niya ng tumakbo. Ano, sambit naman ni Juke sa kanyang pagkabigla. Tatakbo ang kanilang clan master, nang biglang nag-blink si Chen Fan patungo sa likod ng Blood Ancestor, hinawakan pinag-isa ang mga pakpak, nagsabing hindi na ito makakatakas, sabay hablot na siyang naging dahilan upang mapasigaw ang Blood Ancestor na hulog, nagpalit ng anyo, run, kailangan niya rong makatakas, ngunit nagcast ng binding skill si Chen Fan, sabay release ng Divine Grappling Hand, hinuli ang Blood Ancestor. Sumigaw ng malakas ang Blood Ancestor, bitawan daw siya nito, pakawalan siya nito, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na sa pamamagitan nito, sa wakas makakapag-cultivate na siya ng Connate Art at maaabot ang Connate Spirit Realm, sabay cast ng isang Sealing Technique. Teka lang, sigaw ng Blood Ancestor, ngunit wala na siyang nagawa pa, naikulong na siya ni Chen Fan sa loob ng kung anong bagay na nag-aapoy. Sinubukang tumakas ni Juke, ngunit nagpakawala ng isang slash si Chen Fan, hati ang katawan at bumalik na sa Sword Palace ang ating bida. Ano, sambit ng iba sa labis na pagkabigla, talaga raw bang namatay na ang Blood Ancestor? Sinabi ni Kuroki na ngayong na-capture na ng kanyang master ang Blood Ancestor, mayroon pa raw bang may problema sa kanyang master? Makikita ang tugon ng tatlo. Sa loob naman ng Sword Palace ay maririnig ang boses ng Blood Ancestor Chen Baixuan, sigaw niya ano ang binabalak nitong gawin sa kanya. Wala naman tugon ni Chen Fan, gagawa lang daw siya ng ilang medicines para sa kanyang sarili. Ang Blood Ancestor, bilang isang purebred dark vampire, ito ay ipinanganak na mayroong Connate Realm body, na comparable sa first stage ng Dao body. Once na mag-mature ang isang purebred vampire, ito ay automatic na magiging isang Connate being. Ang dugo ng mga ito, ang kanilang divine soul, ang kanilang katawan ay nagtataglay ng malaking amount ng spirit chi, maaaring magamit kahit na sa pag-refine ng isang treasure grade pill. Don't you dare, sigaw ng Blood Ancestor, ngunit naglapat lang ng talisman si Chen Fan. Chen Baixuan, sigaw ng Blood Ancestor, siya ay magsasay ng agreement at isusumpa sa kanyang mga ancestors na hinding-hindi niya na ito o-offend at ang Baekhyong sect kailanman. Palagi raw siyang lalayo ng 1,000 milya mula sa kanila, ngunit nagcast lang ng spell si Chen Fan, inihagis ang bagay na kinalalagyan ng Blood Ancestor patungo sa Nine Dragon Furnace, lumutang sa ere. Ang furnace na ito ay isang superior grade spirit artifact at sinimula na itong i-activate ni Chen Fan. Teka lang, giit pa ng Blood Ancestor, maaari raw silang magkaroon ng master-servant contract, pagsisilbihan niya raw ito sa loob ng 100 taon, hindi kahit na 200 taon pa. Chen Baixuan, wala raw itong mapapala sa pamamagitan lang ng pag-refine ng mga pills o kaya naman medicines mula sa kanya, wawasakin niya lang ang furnace na ito, ngunit kung magkakaroon ito ng contract sa kanya, magkakaroon ito ng isang loyal servant, makukuha rin ito maging ang kanyang mga treasures, kaya makipagtulungan na lang daw ito sa kanya at pamamahalaan nila ang buong mundong ito. Ano, pamahalaan ng mundo? Patanong na tugon ni Chen Fan, hindi niya raw kailangan ng tulong nito upang magawa yun. Idinagdag ng Blood Ancestor na ngunit ang mga Earth-level deities ng Kunsha Realm ay paparating na, kahit na mayroon pa itong Earth-level deity body outnumbered pa rin ito, wala itong panama sa mga yon. Ngunit siya mayroon daw siyang alam na cultivator art na makakatulong kay Chen Fan na idil ang mga iyon. O tugon ni Chen Fan, nagtanong kung ano ang alam nito patungkol sa mga iyon. Sumagot ang Blood Ancestor na ang Kunsha Realm ay isang maliit na mundo na inabandona ng mga Eastern deities pagkatapos ng Immortal War. At since ang Gate of Heaven ay mayroong napakaraming restrictions, ito ay nagiging unstable kapag ginamit sa loob ng maraming beses.
Ang kanyang blood clan ay mayroong artifact na mayroong kakayahang kontrolin ang gate space, kung hahayaan siya nitong makalabas maaari niyang ma-disrupt ang gate of heaven at ma-prevent ang mga earth-level deities ng Khonshu realm na makapunta rito. Ang artifact na ito ay nakatago sa forbidden grounds ng kanilang blood clan, hinding-hindi raw ito mahahanap ni Chen Baixuan kung wala ang kanyang tulong. Ham Space Element Artifact patanong na sambit ni Chen Fan sabay bukas sa furnace. Anong ginagawa mo sigaw ng blood ancestor? Ano hindi raw ba nito gusto ang treasure? Ano hindi raw ba ito natatakot na pagpupunit-punitin ng mga earth-level deities ng Khonshu realm ang Baekhyun sect nito? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kapag natapos na siya rito, ang Khonshu realm at ang mga deities na nakapaloob doon ay baliwala na lang sa kanya. Isinarado na ni Chen Fan ang takip ng furnace, inactivate ang isang Earth Immortal Fire Art, ang 9 Dragon Chain Seal. Ano sigaw ng blood ancestor? Paano ito naging posible? Bakit hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan? At wala nang ibang magawa kundi ang sumigaw. Makalipas ang 7 araw nagbukas ang furnace, mayroong bumulusok paitaas. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa wakas ang life medicinal pill ay nakumpleto na. What apt, mayroon lang iisang piraso, kung marami-rami sana ay ibibigay niya sana ito kay Kyong at sa kanyang mga magulang. Kailangan niya raw ang pinakamalakas na kapangyarihan upang maprotektahan ang kanyang mga tao laban sa mga taga-Khonshu realm, ganun pa man pagkatapos niyang ma-restore ang kanyang original cultivation level, never mind na sa mga treasure pills, magre-refine siya ng mga divine at sacred pills. Dahan-daang inabsorb idinagdag na mayroong maraming mga great sect sa Khonshu realm, at bawat isa sa mga ito ay mayroong mga earth-level deities kaya hindi siya makakasurvive kung hindi niya e-exert ang kanyang buong kapangyarihan. Open sigaw niya, nagkaroon ng transformation ang kanyang spiritual at physical na katawan, nagsabing sa Northern Ocean mayroong isdang tinatawag na kun, form sigaw niya nagburst ang matinding divine energy, idinagdag na sa wakas na kumpleto niya na ang isa sa 12 sky art diagrams, ang unang stage, ang sky swallowing diagram. Sa ngayon ay naabot niya na raw ang initial success ng divine body, at nakumpleto ang sky swallowing diagram, ngayon oras na upang mag-breakthrough siya patungo sa connate realm. Nag-meditate si Chen Fan, idinagdag sa kanyang isip na 5 taon na mula nung siya ay ma-reborn, ngayon ay sa wakas maaabot niya na ang connate realm, at mabubuksan ang gate na maglilid sa kanya sa path ng true immortal cultivation. Ang Earth, ang kabuuan ng mundong ito, ay sasailalim na lamang sa kanyang mga paa, at nagpatuloy na si Chen Fan sa pagko-cultivate. Napatingala si Kuroki nang mapansin ang pagburst ng energy mula sa kalangitan. Ito raw ay, hasambit naman ni Master Hua Yunfeng, mukhang magbi-breakthrough na raw patungo sa connate realm ang sect master. Idinagdag ni Master Zai na kapag ka naging isang connate being na ang kanilang master, kahit na ang mga earth-level deities ng Khonshu realm ay hindi na makakapag-pose pa ng threat sa kanilang Baekhyun sect. Makalipas ang 1 buwan na pangisi si Chen Fan, nagsabing 5 taon pagkatapos ng kanyang rebirth, sa wakas sa araw na ito siya ay naging isa ng ganap na connate being sabay release ng matinding divine energy na bumulusok patungo sa kalangitan. Mapapansin ang isang creature sa himpapawid. Yunfeng, nakikita mo ba ang bagay na iyon? Tanong ni Master Zai. Oo, tugon naman ni Master Hua Yunfeng. Ang strange creature daw na iyon na nasa light pillar, mukhang ito raw ay ang maalamat na kunping. Nasa himpapawid na si Chen Fan, nagsabing ang paglalakad sa ere, paghinga sa essence chi, pag-unite ng heaven and earth kasabay ng pagkakaroon ng lifespan na 500 taon, sa wakas na abot niya na ang connate realm. Sa araw na ito magsisimula na siyang bagtasin ang landas patungo sa pagiging isang tunay na immortal, agad na nagsilapitan ang mga members ng Baekhyun sect. Master Bungad ni Shu nagtanong kung naabot na ba nito ang connate realm, kind of tugon ni Chen Fan, at makikita ang reaksyon ni Chen Yezo. Master Sambit naman ni Kuroki, nagpadala raw ng mensahe si General Ye. Sinabi nitong kailangan niya itong makausap patungkol sa isang urgent na bagay. Alright, tugon ni Chen Fan, at makalipas ang ilang sandali ay tumungo na nga sila sa Kunlun upang i-meet si Master Ye. Nagbigay galang si Master Ye at Master Jing. Congratulations Immortal Master Chen sa pag-abot mo sa connate realm. Bati ni Master Ye, ito na raw ngayon ang bukod tanging heavenly being dito sa Earth, at idinagdag na ang sitwasyon sa Deity Burial Valley ay masama.
Anong problema, tanong ni Chen Fan. Sir, tugon naman ni Master Jing, nakadetect daw sila ng ilang activity sa Gate of Heaven sa nagdaang ilang araw. Lumalabas na mayroon dong mga nilalang na pinipuwersang maka-breakthrough sa Gate of Heaven. Sinabi ni Master Zai na ang akala niya raw ba gaya ng sinabi nito dati mga 6 na buwan pa bago magbukas ng tuluyan ang Gate of Heaven para sa mga Earth Immortal Deities. Oo, ganoon nga, tugon ni Master Jing, ngunit hindi niya raw alam na gagamit ang mga iyon ng space artifacts upang buksan ito ng puwersahan. Idinagdag ni General Ching na ang protective steel wall ay hindi pa handa, kailangan pa nila ng dagdag na panahon, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung ang mga iyon ay gumamit ng space artifact malamang iilan lang ang paparito, kaya wag silang mag-alala. Sinabi ni General Ching na ngunit kahit na iilan lang na mga Earth-level deities ay maaari nang magdulot ng matinding damage, kapag hindi nila pinigilan ang mga iyon at ang mga iyon ay maka-breakthrough mula sa kanilang defenses, tiyak na maraming buhay ang malalagay sa panganib. So, tugon ni Chen Fan, ano ang gusto nilang propose? Senior Chen, tugon ni Master Ye, umaasa raw siya na masasamahan siya nito patungo sa Deity Burial Valley, at patayin ang mga iyon bago pa man sila tuluyang makalabas sa outside world. Sounds good, tugon ni Chen Fan, at tumungo na nga sila doon lula ng isang private jet. Sa loob ng jet ay sinabi ni Master Ye na sa tingin niya kailangan nilang gumamit ng nuclear bomb upang pasabugan na lang ang gate. Sinabi ni Master Jing na alam niya raw na ang Gate of Heaven ay nasa loob ng Deity Burial Valley, ngunit hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Ano, tugon ni Master Ye, pagbaba nila, ano, hindi nito alam? Kung ganun, paano ito nakapunta sa Gate of Heaven? Paano nito nalaman na ito ay unstable? Sumabat si Chen Yezo na silang lahat na nagmula sa Kunshu Realm ay mayroong mga access token, which is connected sa array. Once na i-invoke nila ang token, transport sila ng array patungo sa lokasyon kung saan naruroon ang Gate of Heaven. Oo, tama yun, dagdag naman ni Master Jing, ang gate daw ay maaaring matagpuan sa maliit na corner ng valley, ngunit ang mga areas na maglilid sa iyo patungo doon kung maglalakad ka lang ay napakamapanganib. Sinabi ni Master Ye na ang Deity Burial Valley ay dating battlefield kung saan marami ng mga deities ang namatay, kaya syempre natural lang na maraming mga mapanganib na mga lugar doon, mga arrays, mga halimaw at mga spirit beast. At kahit na ang isang Earth-level deity ay maaaring mamatay doon kung mag-venture ng walang ibayong pag-iingat. Sinabi niya kay Chen Fan na hindi rin nila maaaring magamit ang mga Jade tokens ng mga ito. Tanging ang mga original owners lang ang maaaring makagamit. Ano raw ba ang gagawin nila? Sumagot si Chen Fan na puwersahin nila ang kanilang daan papasok sa bycast ng spell upang lumikha ng lagusan sa array na nasa harap nila. Of course, tugon naman ni Master Ye at sumunod na kay Chen Fan. Miss Chen Yezo, sambit naman ni Master Jing, i-invoke na raw nila ang kanilang mga token at hintayin na lang ang dalawang iyon sa Gate of Heaven. Sige, tugon naman ni Chen Yezo. Sa loob ng Deity Burial Valley ay sinabi ni Master Ye kay Chen Fan na isang dekada na ang nakararaan nung siya ay nag-venture ilang daang metro mula sa valley na ito ay nakahanap siya ng isang kakaibang pulang prutas. Ito raw ay kasing laki ng hinlalaki. Ang prutas daw na iyon ay tila mayroong itinatagong red spirit flame sa loob, at na-achieve niya ang Earth-level deity body pagkatapos niya itong makonsume. Then pagkatapos nun nakahanap pa siya ng 2 Dharma artifacts at isang ancient book mula sa isang namayapang senior bago siya makalabas. Sinabi ni Chen Fan na malamang iyon daw ay isang Zuyan fruit. Kung naging mas handa lang si Master Ye, tiyak na naabot na nito maging ang Connate Realm gamit yun. So dagdag ni Chen Fan, malamang marami pang ganoon dito, kung mahahanap nila ang mga iyon daw ay mas useful pa kaysa sa mga life-prolonging spirit pills. Idinagdag ni Chen Fan na tingnan daw nito yung nasa unahan, tiyak na ang mga ito raw ay mga warriors na naunang pumasok kaysa sa kanila, at nagulat si Master Ye nang makita niya ang mga armor. Ang mga ito raw ay mga Dragon General Armor na mayroong kakayahang i-withstand ang atake ng isang God Realm expert. Idinagdag ni Chen Fan na maraming mga nakatagong panganib dito, kailangan nilang mag-ingat na agad namang sinang-ayunan ni Master Ye. Ilang sandali pa ay sinabi ni Master Ye na ang mga mist na ito may kung ano raw rito na humahadlang sa kanilang spiritual sense, kung hindi lang dahil dito makaka-see-through daw sana sila sa array na ito gamit lang ang kanilang spiritual sense.
Napatanong naman si Chen Fan sa kanyang isip kung paano nagagawang hadlangan ng golden array na ito ang kanilang spiritual sense. Well, it doesn't matter gamit ang kanyang Li Fire Golden Eyes, wala rong bagay na hindi niya masisin through at binilisan na nila. Samantala sa kalaliman naman ng Deity Burial Valley partikular sa Gate of Heaven ay makikitang nakarating na ang 4. Senior Brother Zhang sambit ni Xiao Wu sa tingin nito kailan pa raw ba kaya makakarating dito sina Immortal Master Chen. Hindi raw ba kaya na may kung anong masamang nangyari sa mga iyon habang papunta rito ngunit sumagot lang si Zhang Ran na niwala pa nga rong kalahating araw ang nakalipas bakit nagiging anxious na ito. Isa pa sa kasalukuyang lakas na mayroon si Senior Chen Baekhyun itiyak na hindi mapipigilan ng Deity Burial Valley ang mga iyon kaya wag daw itong mag-alala darating dito ang mga iyon maya-maya lang nang biglang napansin nilang may kung anong nangyayari sa gate. Imposible sambit ni Zhang Ran Master hindi raw ba't sinabi nitong aabutin pa ng ilang araw bago tuluyang maka-breakthrough ang mga ito sa gate. Sinabi ni Master Jing na nagkakaroon ng matinding pagyanig ang gate tiyak na mayroong gumagamit ng artifact upang puwersahin ang kanilang daan patungo sa realm na ito. Master sambit ni Xiao Wu nagtanong kung ano ang gagawin nila sa tingin nito gaano pa katagal bago tuluyang makarating dito si Immortal Master Chen. Pinagpawisan ng husto si Master Jing inutusan ang dalawa na magmadaling umalis dito sa Deity Burial Valley gamit ang kanilang mga talisman upang bigyan ng warning ang mortal world patungkol sa bagay na ito. Maghihintay siya rito hanggang sa makarating na sina Senior Chen dito ngunit kapag iyon ay hindi nangyari saka na siya susunod sa kanila. Kung ganun sambit naman ni Chen Yezo, kung ganun ay mananatili rin daw siya rito. Inactivate na nga ng dalawa ang kanilang mga talisman, sinabi ni Zhang Ran na umaasa siyang makakarating dito si Immortal Master Chen sa lalong madaling panahon, at lumipat ang eksena sa Kunlun kung saan sinabi ng dalawa kay Sparrow at General Ching ang patungkol sa sitwasyon. Ano sambit ni Sparrow habang napamura naman si General Ching, damit ang sabi raw ni Yan Jingchao mayroon pa silang natitirang ilang araw. Makikita ang pagkataranta ni Sparrow ang kanilang defense line daw ay hindi pa handa, natatakot siyang hindi nila mapipigilan ang mga ito. Anong ikinakatakot mo sigaw naman ni General Ching si Immortal Master Chen at General Ye raw ay naroon na sa Deity Burial Valley, hindi makakalabas ang mga Earth-level deities na iyon doon. Ngunit sinabi ni Yenan Tian na kailangan din daw nilang maghandang lumaban just in case. Inutusan si General Ching at Sparrow na i-gather ang lahat ng mga taga-Kunlun, bukod pa doon i-notify din daw nila ang Baekhyun sect at ang lahat ng iba pang mga major powers. Ganun pa man sa kabila ng lahat umaasa raw siyang matatalo ni Immortal Master Chen at ng kanyang ama ang mga kalaban, sana maprotektahan ng mga ito ang mundo. Sa kabilang dako naman ay tinanong ni Master Jing si Chen Yezo kung sino sa tingin nito ang lalabas mula sa gate. Sumagot si Chen Yezo na sa kabila ng paggamit ng Space Element Artifact ang gate ay hindi pa rin nagiging ganoon ka-stable, kaya sa tingin niya maaaring ito raw ay isang someone na mula sa Azure Sect, o hindi naman kaya mula sa Heavenly Sect Thunder. Sinabi ni Master Jing na kung mga nasa dalawa lang ang pupunta maaaring kayang i-handle ni Senior Chen at Senior Ye ang mga ito, ngunit sumagot si Chen Yezo na not necessarily, dahil kung isang mid-peak realm Earth level deity raw ang pumunta, maaaring ito ay hindi mapipigilan ni Chen Baekhyun. Hasambit ni Master Jing paano iyon magiging posible ang lahat daw ng mga mid-peak level Earth level deity ng Kunshu ay mga overlords nang biglang nag-burst ang matinding energy mula sa gate, makikita ang sabay na paglabas ng tatlong individual. Ang mga ito ay sina Elder Kiju, Lord Nuyan, at Goddess Len Yu. Makikita ang pagkagulantang ni Master Jing hindi niya raw ini-expect na tatlong Earth-level deities ang sabay na ipapadala ng Kunshu Realm, lumalabas na talagang si Chen Yezo raw at yung iba pa ay mga mahahalagang mga disciples para sa mga ito. Martial Ontling sambit ni Chen Yezo nagtanong kung bakit ito nandito, ngunit nagbigay lang si Goddess Leng ng masungit na tingin at nagsabing wag muna itong magsalita, hindi pa dumarating ang senior. Ilang sandali lang ay lumabas mula sa gate ang Sword Immortal ng Azure Mystic Sect na si Chang He. Napamura si Master Jing na pasabi sa kanyang isip na ang individual na ito ay isang tunay na big shot, ito ay ang top dominator at Sword Immortal ng Kunshu Realm. Nang biglang nag-burst na naman ang energy ang gate sambit ni Master Jing mayroon pang lalabas, at ang isang ito raw ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa mga nauna.
At parang mababaliw na si Master Jing nang makitang ito ay ang Thunder Immortal na si Lei Xing.